Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for December 30, 2023. Please bear in mind that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates, gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Ayos lang natin ang mic po. I think okay na. Spirits guides, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 30, 2023? May expectation kayo na darating. Maaring tao ito or isang bagay. May inaantay kayo. Pero expected nyong darating ito. Ano pa? So, this is hope. You're hoping na darating. May na-miss kang tao. Nakikita ko dito. At in-stretch mo pa yung patience mo. And exercise po pa yung patience nyo. So, you're hoping, may na-miss kang tao, maaring nag-aantay ka sa isang tao or sa isang bagay na darating. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 30, 2023? You're building your stability and security sa inyong career. So, ayun, maaring nagkaroon ng paglalakbay sa araw na ito. Nag-iisip ka sa inyong future. Nag-iisip ka sa inyong goal sa buhay, for having a security and stability sa inyong career and money. Tapos you're taking an action na nag-iisip ka na ng plano para mag-take action ka na. Yun. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 30, 2023? You are giving time. You're giving time to your child, to your apo, pamangkin, basta po bata. Or you're giving time to your inner child na mahil ito. This is also a new start or a new beginning. You have a lot of experience sa paglilipat na ito bago lahat sa inyo. Let's see. Hingi pa tayo ng message. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 30, 2023? Seek clarity.
Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 30, 2023? Discover your courage. Yes. Kailangan talaga to. Seek clarity and discover your courage. Kailangan talaga to pag meron kang bagong yugto sa inyong buhay. Maaaring paglilipat din ito Paglilipat ng isang lokasyon or paglilipat ng kumpanya. Basta po paglilipat. Curious kayo sa paroroonan nyo. Okay? Bago lahat sa inyo So, you have a lack of experience sa lilipatan mo. Ayun. So, you have a courage. Dapat magkaroon ka nito. Discover your courage. And seek clarity. Seek clarity, yung klarong, solid plan, klarong plano sa inyong goal sa buhay. Tapos, seek clarity kasi nag-hope ka sa isang tao. Nag-hope ka sa isang tao na darating or nag-hope ka sa isang bagay na darating. Gusto mong maging klaro kung darating ba ito or hindi. Yun. Spirits guys, ano po ang energy sa araw na ito ngayong December 30 kay Gemini, Libra, and Aquarius? Energy po nila. Clarification of this card po. Career and money. Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 30, 2023. Clarification of this card. Love life, self-love, partnership, and romance. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 30, 2023. Clarification of this card. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po. Gemini, Libra, and Aquarius. 2024 Gabay Tarot Reading. Maraming salamat po. Okay. So, sa araw na ito, ngayong December 30, 2023, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Mag-ingat po kayo sa scam investment. Lumabas dito. Mag-ingat po sa pagdidesisyon. Kasi nagdesisyon ka dito ng hindi pang matagalan. Kung hindi pa ito nangyari, kung may offer sa inyo, so pag-isipan po ng mabuti. Kahit marami yung reviews. Opo. Kasi ang mas importante ay pag-iingat sa inyong ipon, sa inyong kaperahan. Okay? Pero nasa inyo naman yung desisyon po. Ayun. Naging impatient ka dito, naging frustrated na makuha mo agad ang gusto mo. Kaya nagdesisyon ka na wala sa plano. So, mag-ingat sa mga scammers. Okay? So, some of you, kung naranasan nyo to ngayon, so, take a move, take an action. Pag-isipan ng mabuti kung bakit ganun para hindi na maulit po. Okay? Kung magkaroon ka nito na pinag-isipan nyo ng mabuti at pagtanggap sa mga nangyari, magkakaroon ka niya ng growth and you're exercising your patience pa.
So, bawat challenges or obstacles na nangyayari naman po ay may lesson po. Oo, sa journey natin. May matutunan ka niyan. So, ayun, baka connection ito sa inaantay mong pera, tulong. So, fact check nyo muna. Fact check nyo muna kung gusto nyo mag-invest. So, fact check nyo muna kung totoo ba to or hindi. Baka good to be true yan. Or baka, ayun, huwag basta-basta maniwala sa mga offer na hindi nyo kilala. Kahit na experience nila kasi nagkalat yan eh. Oo, marami yan sila sa social media. Na investment. Tapos lalaki. Like for example, 1,000 na magiging 2,000 after 5 days. Yan. So, ayun. Kailangan mong pag-isipan. Kasi hanggang ngayon, nag-o-offer pa rin sila niyan. Okay? Pasensya na po sa boses ko kasi inuubo po ako. May ubo po ako. Excuse me. Okay. Kung nangyari na ito, kailangan ng pagtanggap, pag-realize, pag-isipan ng mabuti kung bakit nangyari yon. Tapos tanggapin. Tapos i-feel mo ang sakit. Tapos i-release mo kung nangyari na. Then forgive mo. Forgive mo yung sitwasyon. Forgive mo yung sarili mo. Kasi kahit nangyari na yan. Nangyari na kasi yan eh. Kailangan natin tanggapin at mag-move forward. Pero kailangan i-take natin as lesson niya sa ating buhay para hindi na maulit. Wala nang mag-aabuso sa atin. Kahit hindi ito scammer. Kahit nangungutang sa atin. Okay? Na malapit sa atin. Yun. Kailangan na pag-isipan ng mabuti kasi may nakita ko dito na nagdesisyon ka na hindi pang matagalan. Maaring nangyari na ito. Okay? So, kung ma-overcome mo yan, magkakaroon ng self-growth. Tapos, ina-exercise mo yung patience na na-handle mo yung sarili mo. Okay? So, ayun, kung nawala man yung pera mo, nangyari na yan. So, take a move, take an action para maka-earn po kayo ng isang pera na nawala. Kahit bagay pa yan. Pwede din itong magnanakaw eh. Kasi ang scammer is magnanakaw. So, ingatan lang inyong mga mahalagang bagay. Okay? So, kung may lakad kayo, so, safety nyo yung mga mahalagang bagay na nasa inyo. Okay? So, kailangan ng mahabang pasensya at maging kalma at relax. Kung pwede na mag-reconnect kayo sa inyong energy kasi nakikita ko dito na some of you naging frustrated kasi may nawala sa inyo. Okay? So, kung kailangan magdesisyon, kailangan pag-isipan na mabuti, pagbalansehin, tapos make the best choices and make the best decision. Okay? So, exercise your patience para magkaroon ng self-growth. And the clarification is, nang dahil sa nangyaring ito, nawalan ka ng pag-asa. Nawalan ka ng pag-asa, nagkaroon ng disappointment. Siyempre, madi-disappoint talaga tayo kung may nangyari sa kaperahan natin or sa isang bagay na nawala. Maaari ding tao to kasi may inaantay ka. Na-disappointed ka. Nagkaroon ng self-doubt. Nagkaroon ng hopelessness. Kasi you're hoping dito eh. Diba? You're hoping. And ito, nagkaroon ng hopelessness dito. Okay? Umaasa ka hanggang sa naging hopeless ka na.
So, you have a lack of self-confidence. Madali kang mag-give up para sana tapusin yung ginawa mong project. Nagkaroon din ng blockages dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili. Okay? So, this card tells you na inspiration is on the way. So, don't give up now. Your body and soul will heal, but that healing will take time. So, may blessings na parating regarding sa healing. Para ma-heal ka, your body and soul will heal. Baka kailangan lang ng pahinga nito. Gemini, Libra, and Aquarius kasi mahilig kayo na mag-overthink. Okay? So, the advice is be inspired, dreams do come true. Hindi naman sa isang bagay na nawala na ibig sabihin niya na ma-stop na lahat. So, kailangan natin tanggapin, forgive sarili natin, forgive yung mga mangyayari, then move on. Okay? Kasi after nitong pagkawala ng pag-asa, pagkaroon ng lack of confidence, self-confidence, tapos makareceive kayo ng healing through your mind, body, and soul, ayan. Magkakaroon ka na niya ng opportunities, renewal. That's for sure. May unexpected help pa niyan. Diba? Sabi ko kanina, may unexpected help. Maaring may tutulong sa inyo para magbigyan ng solusyon ng inyong problema. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, ayun. Tingnan pa natin yung mensahe. So, sa career and money po. This is transformation. This is releasing your old grudges, diba sabi ko kanina, process ito, yung hopelessness, despair, kalungkutan, disappointments, lack of self-confidence, process talaga. Nagkaroon ng process. So, maaring sa araw na ito, na-receive mo na yung blessings regarding sa healing of our body, mind, and soul. Okay. Nagkaroon ng transformation. You're releasing the emotion, releasing the old grudges. Nagkaroon ng ending with new beginning. Like for example, end of contract, end of project, end of conversation. Basta nagkaroon ng ending tapos papasok na kayo sa new beginning. This is new beginning. Connections in yung third card here. Right? So, ending with new beginning. This is transformations in your career and money. May importanteng ganap na nabago. This is necessary change. This is transformation, power, protection. Okay? Ayun. May ganap na career change dito. 'Di ba? Sabi ko kanina dito na naglakbay ka. Nagplano ka or nag-take action ka. Oo, kaya ka lumipat sa isang lokasyon, nagkaroon ng relocation, transformation, new cycle sa inyong buhay para sa growth mo. Career growth, financial growth, self-growth, lahat na yan. Kasi gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng stability and security sa inyong buhay. May ganap na career change, paglilipat ng work o workplace. May nakita ko dito So, this is the new beginning, bago lahat sa inyo. Diba, sabi ko kanina na naglipat ka na nagkaroon ng lack of experience. Wala kang experience sa paglilipatan nyo. Bago lahat. So, curiosity, overthinking, kasama na yan lahat. Kasi, curious ka. May mensahe dito sa mga negosyante. Para sa mga negosyante, may balak kang itigil ang inyong negosyo at mag-try ka ng bago na connected sa inyong passion. Sa iyong passion. Okay? So, kung tama nga naman, kasi kung passion man yung masunod po natin na at the same time trabaho na nagbibigay ng pera sa atin, mas ma-enjoy mo yung trabaho mo.
Okay, so pwede rin may end of contract sa business partnership. Hmm. So, sa kaperahan, this is a tough time pero huwag kang mag-alala. Money matters will improve. Sigurado yan. So, hold tight, kapit ka lang, kailangan ng pasensya. Workout. Hmm. Kasi transformation to eh. So, sa mga nahihirapan ngayon, magkakaroon talaga ng ano yan, improvement sa paglilipat nyo, sa pagpasok nyo sa new beginning sa inyong buhay. So, hold tight, kapit lang po. Marami kayong nag-change career ha. Nag-decide. So, most of you, sa mga sign, lahat ng mga sign, nag-iisip ngayon ng changes sa kanilang career para mas ma-enhance pa yung kaperahan nyo. Which is good. Siguro sa bakasyon, kasi nagkaroon tayo ng long vacation, right? So, isip-isip nyo kung paano kayo mag-improve pa. So, you're taking in action. Maaaring ngayong January, official ka na sa isang bagong kumpanya, bagong grupo, basta po, bago. Na you have a lack of self-confidence, you have a lack of experience, but you have a power to pursue things or to work hard para ma-achieve mo itong anong tawag nito pagbabago na ito. Kasi may nakita ako ditong money matters will improve. Sa sa ending na ito, nakikita ko talaga dito na money matters will improve. So hold tight, kapit lang po. Work hard. So nagdesisyon pala kayo dito na lumipat or mag-extend pa, magkaroon ng expansion. Para mas ma-improve yung career nyo. Nag-iisip kayo dito. Puro pag-iisip. Pero may action. Ito, action ito. Tama nga naman. Bigyan nyo ng time para pagbalansin. Kung ano yung nakuha nyong lesson sa mga nangyari. Kung may improvement ba. Kung walang improvement. Siguro walang improvement eh. Or nagkaroon ng pwede din. Walang improvement kaya nag-decide ka or like for example, hindi ka happy sa comfort zone nyo, hindi na kayo happy, kaya lumabas kayo sa comfort zone nyo. Kasi paglabas mo sa comfort zone nyo, andun yung challenges and success. Kasi after niyang challenges na yan, success yan. Sigurado ang growth niyan. Okay? So, ayun, pagdidesisyon ito eh. Pagdidesisyon sa career and money. Which is good. Okay. Sabi ko na nga ba. Diba sabi ko kanina dito na makapagod lang kayo. Kasi nagkaroon kasi ng hard work dito eh. Naging productive kayo, pero sobra. Kasi nakita ko dito na burn out na po kayo. Sa dami ng trabaho. Overworking, overtime, nag-overwork. So, kailangan ng pagbalanse ito ha, kasi nag-overwork kayo dito. Productive nga kayo, pero sobra-sobra naman. Paano naman yung sarili nyo, family nyo? Oo, nakikita ko dito you're feeling burnout. Ay, kaya pala. Some of you nag-iisip na gusto mag-resign or iwan yung negosyo nyo. Kaya pala nagkaroon ng pagdesisyon dito na sa mga negosyo, na mag-try ng iba na nakaline up sa inyong passion. Kasi you're feeling uneasy dito about sa career path mo. So, ang sabi po ng card na, it's never too late to begin again. Okay? Nagkaroon talaga ng stagnation. Okay. Ano pang mensahe? Yun.
Sa sobrang trabaho, sobrang pagod din. Pagod kayo, may challenges or problema na kailangan ayusin pero hindi niyo binigyan ng solusyon kasi sa sobrang pagod. Pagod sa pag-iisip, pagod sa trabaho. Pero kung ma-overcome niyo ito, magkakaroon talaga ng magandang result. So kasi nakikita ko dito, hard work at dedikasyon sa trabaho or negosyo for financial prosperity. Patuloy mo lang magsumikap pero kailangan talaga ng pagbalanse. So, yung mga some of you nag-study ngayon or nag-practice ng isang bagong proyekto, bago lahat sa inyo. Nag-aaral ka ng new skill, nag-aaral ka ng isang, sensya na po. Nag-aaral ka ng new skill, okay? Para ma-increase mo yung income nyo. Kaya lang nasobraan Nasobraan sa pag-iisip, nasobraan sa trabaho, sobra. Alam nyo naman kung ano yung sobra sa pagtatrabaho, pagod. Kailangan ng tamang pahinga dito. Ako, baka magkasakit kayo. Papasok na yung 2024. So, kailangan ng tamang relaxation, tamang pahinga, tamang tulog, tamang kain, tamang tulog. Okay? Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, masipag, mahilig sa multitasking. Minsan nga, nakikita ko sa inyo, hindi na malayan yung oras, na gabi na. 'Di ba? So, kailangan ng pagbalanse. Bigyan ng oras. Kung binigyan nyo ng oras ang inyong trabaho, bigyan din ng oras ang inyong sarili. Okay? Tamang kain, tamang tulog, take vitamins kung kinakailangan. Then, tamang tulog. Wala kayong vacation leave. Okay? That's normal. Kasi, some of you, Gemini, Libra, and Aquarius, kung may bago sa inyo, pag-aaralan nyo talaga yan. Kasi you have a lot of experience here sa paglilipat nyo, bago lahat sa inyo. So, hindi ko kayo masisisi na nagkaroon kayo ng pagsisipag, pag-aaral. Kaya lang, nag-overwork. So, kung gusto nyo maging productive sa pagkabukas, kailangan talaga na hindi kayo mag-overwork ngayon. Okay? So, love life, self-love, partnership, and romance. Makati yung ilong ko. Okay. Love life, self-love, partnership, and romance. Sana okay lang sa inyo yung boses ko ngayon kasi may ubo po ako ngayon. Pagpasensyahan niyo po. Pasensya na po. Okay. Okay. Ayun nag-overwork kayo, may kaperahan. Okay, nagkaroon talaga ng stagnation. This is an advice. The card tells you na kailangan mo talaga ng tamang pahinga. Kung kailangan na maging alone kayo para makapag-relax, gawin nyo na. So, kung napansin nyo na nag-overthink kayo, so, kailangan kontrolin nyo yan. Ipagpabukas nyo po muna. Matulog muna kayo ng maaga. Ganon. Nakikita ko dito nagkaroon ng negativity. Like, nag-iisip kayo ng negative. Pero wag ganun. Wag kayo mag-attract ng negative affirmation, ha? Gemini, Libra, and Aquarius. Alam kong
Ganun talaga. Pag Gemini, Libra, and Aquarius, pagpagod, pagpagod, magkakaroon ng negativity yan eh. So, that's normal kasi kilala ko kayo. So, baka makapagsabi kayo ng, ano ba, hindi ko na kaya, sobra na, nabibigatan na ako. Pero alam ko nasabi nyo yan. Alam ko nasabi nyo lang yan. Pero gagawin nyo pa rin. Okay? So, tamang pahinga talaga. So, wag nyo wag kayong mag-attract ng negative affirmation ha. Remind ko kayo. So, dapat positive affirmations such as, I love myself, I am calm, I am relaxed, I am loved, ganun. I have self-confidence, I am beautiful, I am talented, I have strength, I have a power. Ganun. Dapat positive affirmation para mas maka-attract pa tayo. Okay? Tapos, nagkaroon kasi ng confusion dito. Hanggang sa bahay, nag-isip pa rin kayo. Lack of focus kayo dito eh. Sa sobrang pagod to, for sure. Sa sobrang pagod to. Kasi grabe ang hard work niyo dito. Mag-ingat din sa inyong sasabihin. Kasi alam kong pagod kayo. Alam kong pagod kaya. Tapos kung may masabi kayong hindi maganda kasi makulit yung isang tao or nagbibigay ng sakit ng ulo, so control nyo. Control nyo yung galit nyo. Kasi alam kong hindi nyo minimin yan. Nasabi nyo lang yan kasi sa pakiramdam nyong pagod o pakiramdam nyong pagod. Na-feel nyong pagod. So, kailangan talaga dito ng concrete plan. Tapos, i-follow nyo para hindi kayo ma-burnout. Tapos, may warning po dito ha na you're moving quickly or nagkaroon ng hesitation to take an action. Ayun. Okay? So, you have courage. Discover your courage. Tama nga naman ito. Na maging matapang ka, na maging matatag ka sa bawat pagsubok. Kasi, yung new beginning, may challenges talaga yan. Kasi bago lahat sa inyo. That's normal. Some of you, magiging uncomfortable yan eh. Pero si air signs, adaptable, madali yan mag-adapt ng isang bagay. Kasi multitasker kayo. Madali yan mag-adapt. Kung may instruction, madali lang kayo makagets. Oo, madali lang sa inyo. Kaya lang, ayun, mga overwork kayo eh kasi sa sobrang excited, gusto nyo matapos agad. So, hindi ko naman kayo masisisi pero hindi ako magsasawang magsabi sa inyo na kailangan po ng tamang pahinga. Kasi ayaw kong magkasakit kayo. Okay? Aries, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi kung may nakita ko dito, sasabihin ko talaga sa inyo na kailangan talaga na magkaroon ng balanse sa inyong trabaho, sa pamilya, sa inyong sarili. Huwag niyong hayaan ha. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng negative mindset or anong tawag nito? Pag-overwork. Okay? Okay. Mag-ingat pa sa taong maloloko ha, kasi lumabas na naman siya dito. Pero, parang ibang tao to. Kasi, may tao dito, may nakita akong tao na nanloko sa inyo before, na bumalik, na gusto makipag-reconnect sa inyo, kasi na-enlighten siya, siguro guilty. Ayun. Nakikita ko talaga dito na burnout kayo, na overwork, nabibigatan kayo sa responsibilidad. So, ask help. That's normal. Ask help. Gemini, Libra, and Aquarius. Grabe sipag nyo dito, Gemini, Libra, and Aquarius. Kahit sa bahay, masipag pa rin kayo. So, take time. Tamang bakasyon.
tamang tulog, kung kailangan magpamassage kayo, Gemini, Libra, and Aquarius. Hidden truth po, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 30, 2023. Sa mga single po, I hide behind material things, sa mga may relasyon at sa mga mag-asawa, I can't stop thinking about you. Ganun talaga, no? Pag may na-realize, pero bihira yan yung may babalik sa inyo tapos maghihingi ng sorry. Pero careful kayo kasi nanloko na to sa inyo before. Kailangan ng dobleng pag-iingat yan, maging wise na kayo, maging mas matalino kayo. Ganon. Self-love po, love message po para sa mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 30, 2023, spirits, guides. Guiding children, nagkaroon kayo ng panahon sa inyong anak. Maaring anak, pamangkin or bata, basta bata po. Maaring anong tawag nito? Naghihingi ng time sa inyo yung bata. Mapamangkin, apo, or anak. Okay, guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. May naghihingi ng pansin sa inyo dito, panahon, bata. Love message pa para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 30, 2023, spirits guide. Wow, you're receiving unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. Love message po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Karoon din ng transformation dito, diba? Transformation to. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Close your eyes. Tell yourself that you deserve to feel joyful. Ito yung sabi ko sa inyo, magkaroon ng positive affirmation. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 30, 2023. Fine wine. Longing is the portal to wholeness. Gift of freedom. Break away from your attachment. Kabuang advice po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 30, 2023. Wow! Prosperity lies ahead. This is indeed happening. May improvement talaga sa inyong buhay. Lalo na sa kaperahan. Nakikita ko talaga dito. This is money. Parating na. Wow. A time to give rather than take. So, be generous. Kasi malaking pera tong matatanggap mo eh. So, share blessings to others kung may sobra kayo. Ayun. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 30, 2023.
Message from Archangel Raphael. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Okay, si Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Wow. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.